Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, papasalamat po kami sa iyo. Muli ay minarapat mo kami na makapanambahan. Salamat sa iyong pag-iingat, paggabay sa nagdaang mga araw. Hayaan mo po muli na samahan mo kami, ang iyong banal na Espiritu ang gumabay sa bawat isa sa amin, sa bawat tahanan namin, Panginoon, na ipadama mo ang iyong banal na presensya upang kami po'y makapanambahan ng naaayon sa iyo. Muli mong buksan ang aming puso't isip sa pakikinig ng iyong mensahe. At gayon din, Panginoon, maging karapat-dapat ang aming pag-awit, pananalangin sa iyo. Dakilang Diyos, kayo po ang maghanda sa amin, gabayan niyo po kami at ang aming mga manggagawa. Tulungan niyo po sila sa pagpapahayag ng iyong salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbasa po ng banal na kasulatan ay makikita natin sa Genesis, kabanatang 22, talatang 1 hanggang 14. Ganito po ang ating mababasa. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham at ang kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang inyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Moria. At ihain mo siya roon handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bumangon maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila. At si Isaac na kanyang anak ay nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanila ng Diyos. Nang ikatlong araw ay tiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nataon niya ang dakong yaon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito 10 ng asno, at ako at ang bata ay paroroon doon, at kami sasamba at pagbabalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin, ipinapasan kay Isaac na kanyang anak, at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang, at sila'y kapwa yumaong magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, at sinabi, Ama ko. At kanyang sinabi, narito ako, anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroroon ang korderong pinakahandog na susunugin? At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Anupat sila'y kapwa yumaong magkasama. At sila'y dumating sa dako sa kanyang sinabi ng Diyos. At nagtayo si Abraham doon ng isang dambana. At inayos ang kahoy, tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. At inunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag niya ang anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang inyong bugtong na anak. At
itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas at narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kanyang mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siya'y inihandog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. At pinangalanan ni Abraham ang dakong iyon na Jehovah Jireh, gaya ng kasabihan hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang kabanatang binasa natin sa Biblia ngayong hapon ay kwento ng lubusang pagtitiwala at paniniwala ni Abraham sa Diyos. Ang tanong ko po mga kapatid sa hapong ito, what is your most valuable possession? Ano yung bagay na pinapahalagahan mo? Ano yung bagay na kapag nawala sa iyo ay daramdamin mo ng gusto? Maaring sa atin mayroon tayong mga iba't ibang pinapahalagahan. Maaring yung ating karir, ating trabaho. Maari din naman yung ating negosyo. Posible din yung ating kayamanan, no? Ating bahay, mga kotse, pera sa bangko. Posible din naman na yung ating mga kaibigan, yung ating pamilya. Ito yung mga ilan sa mga bagay na pinapahalagahan ng tao. This, among doon sa mga nabanggit ko, maybe one of those is one of your valuable possessions in life. Ang kwentong ito ay kwento rin ng pagtatagumpay. Kwento ng pagtatagumpay ni Abraham sa pagsubok sa kanya ng Panginoon. No. Paano ba ito napagtagumpayan ni Abraham? Ano ba ang kanyang ginawa? Meron ba siyang sikreto? Meron ba siyang kakaibang ginawa upang yung pagsubok na dumaan sa kanyang buhay ay kanyang mapagtagumpayan? Kung ating titingnan, ito yung mga characteristics o ito yung kanyang katangian ni Abraham. Ito yung una, Abraham exhibited humility. Sa bawat panahon na si Abraham ay tinatawag ng Panginoon, kung babasahin natin sa ating tekstong binasa, whenever God calls Abraham, Abraham always responded. So sa tuwing siya ay tatawagin ng Panginoon, ang sagot ni Abraham, narito po ako, Panginoon. Hindi siya nagtatago, hindi siya umiiwas, kung hindi palaging tumutugon si Abraham. Isa pa, nandoon yung kanyang pagsunod. Nandoon yung pagiging obedient ni Abraham. Na pagkatapos niyang tumugon, Abraham took action. After he responded, Abraham took an action. Hindi siya nanatili na sumagot lamang na nag-respond siya sa Panginoon sa pagkatawag sa kanya, kundi siya ay kumilos, siya ay gumawa. Di po ba inutusan si Abraham? Ang sabi sa kanya,
pumunta kayo sa lugar na aking sasabihin sa bundok ng Moriah at doon ay maghandog ka sa akin. Ito yung pagiging masunuri ni Abraham, isa sa mga nakita sa kanya ng Panginoon na gustong itest ng Panginoon kung hanggang saan yung pagiging masunurin niya sa Diyos. After Abraham exhibited humility, after he exhibited obedience, he surrendered everything to the Lord. Abraham surrendered his most valuable possession, which is Isaac. Si Isaac, yung kanyang pinaka valuable possessions in life. Napakatanda na nila Abraham nung sila ay nagkaanak. At ito yung isang minimithi ng sino mang mag-asawa, ng sino mang ama, ang magkaroon ng anak. At dumating din sa punto na gustong itest ng Panginoon ang pananampalataya ni Isaac sa kanya. Na kung saan gusto ng Panginoon, itong pinapahalagahan ni Abraham ay kanyang ihandog sa kanya. Tayo rin po mga kapatid, dumarating doon sa mga panahon na tayo ay sinusubok ng Panginoon. Kung ano yung mga bagay na pinapahalagahan natin, yun yung gusto niya na ihandog natin sa Kanya. Because God wants the best. No? God provides the best for us, and that's why He always wants the best from us as well. So this is what God's people needs to offer to the Lord. Sa bawat pagsubok, sa bawat ginagawa ng Panginoon sa ating buhay, lagi nating makikita rito na yung bundok, merong mga bundok na nababanggit sa Biblia. Sa lahat ng kwento natin na nabasa, napakinggan, kapag mayroong bundok pinag-uusapan, lagi ang kasunod nito ay mayroong struggle. No? Pero after the struggle, doon makikita yung reward. Katulad ni Abraham, ang gusto ng Panginoon, Abraham was called and God wants him to go out of his comfort zone. Ang gusto ng Panginoon ay umalis si Abraham doon sa kanyang lugar, pumunta sa isang lugar, sa isang bundok, at doon ialay yung kanyang pinaka-valuable possessions in life. So sa kanilang paglalakbay, 3 araw silang naglakbay. Imagine niyo po yun, noon ay hindi pa uso ang tricycle. Wala pang tricycle noon. Walang jeep. Walkathon ang pangkaraniwang means of transportation. O kaya mayroon kang kamelyo, bihira yung mayroong sasakyan. Means of transportation is maglakad. And walking 3 days ay a tough journey. Hindi po madali na maglakad ng 3 araw. They travel for 3 days. They get out of their comfort zone and went to the place that God told them to go. So, after going through all this, ano ba yung nakikita sa atin? Ano ba yung naipakita ni Abraham sa Panginoon? Kung ikaw ay nandun na sa kalagayan na komportable ka, okay naman, so bakit ka pa aalis? Bakit ka pupunta sa isang lugar na hindi mo alam what dangers lies ahead? Ano yung panganib na maaari mong harapin doon sa lugar na pupuntahan mo? Ngunit, si Abraham, nagpakita siya ng lubusan niyang paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. After going through all those hardship, we will develop trust with the Lord. And when we develop this trust, this builds yung ating faith. We need to learn first to humble ourselves. We need to learn to obey. And we also need
to surrender what is our valuable possessions in life. Yun ang gusto ng Diyos. Doing this creates or build yung trust. Nagkakaroon tayo ng pagtitiwala sa Diyos dahil yun yung nadidevelop o yun yung nakukuha natin. Trust is kapag nagtitiwala tayo dahil alam natin na existing ito. No? Yung bagay maaari ay existing. Yung tao o yung pangyayari ay existing. Pero, there is a chance na hindi maging okay. Yung inaasahan natin ay maaaring hindi mangyari. No? Yung trust ay gagawin mo siya, pero there is a chance or possibility na hindi mangyayari. Para po nung ako'y nag-ROTC, no? Merong ganitong initiation eh. Pinatatalon sa bubog yung mga kadete. No? Babasagin yung bubog sa harapan mo, yung mga baso, yung bote, lalagay sa sako. Nakikita mo, ipapakita sa iyo yung mga basag na bote. Tapos pipiringan kayo, isa-isa. Tapos patutungtungin kayo sa isang silya at sasabihin, lumundag ka dyan sa bote, sa bubog. No. Tapos ilulundag, sasabay maghihiyawan. Ni Kuami may nag-iiyakan. Medic. No? So ikaw na nakapiring, kung ano-anong nasa isip mo. Ang nasa isip mo na gaano kalalim kaya, gaano karaming bote yung nalundagan nung sinundan mo. No? Ako, yun pong mapasok sa isip ko nun eh. No? Nung ako na yung susunod, tinatanong, mag-quit ka na ba o hindi? Sabi ko, hindi, I will not quit. O, sige, kung hindi ka mag-quit, tumungtong ka dyan sa silya at lumundag ka. Kung nandun na po ako sa silya, parang na-magnet yung paa ko. Ayaw kumilos. Niisip ko, hindi naman siguro ganun kasakit. Sana ay hindi marami yung bote na bumaon sa paa ko. So, ang ginawa ko po, lakas loob. Lumundag ako. No? Paglundag ko, paglapag ko sa ground, walang tumusok. Wala kahit ano. Ang sabi ng mga officer, lumagpas ka, ulitin mo. Lumagpas ka ng lundag. Ako naman, ulit-uli. Dinala ko uli doon inakaya ko uli doon sa silya, pinatungtong. O, lundag na uli, sabi ng officer. No? Lakas loob, lumundag ako. And then, nung pagbagsak ko uli, wala akong bagsakan ng mga bote. At sabi nung mga officer, medic! No? At dinala ako sa isang lugar, nakapiring pa rin kami. At tuloy, naririnig namin sa background, ganon yung sinasabi dun sa mga susunod. No? So, iyon yung trust na sana hindi mangyari ito. O kaya maging maayos ang mga mangyayari. Umaasa tayo na mangyari. Pero minsan, yung ating pagtitiwala, yung trust na ito, ay hindi eksakto nung iyong inaasahan. Mas malalim pa dito yung faith, no? Yung tinawag na pananampalataya. Dahil yung trust, susunod ka, pero you are hoping that something will happen. Pero yung faith, sumusunod ka, naniniwala ka, ginagawa mo, kahit walang kapalit, kahit wala kang inaasahan. At ganito yung pinakita ni Abraham. Sumunod siya sa Diyos, umalis siya sa kanilang lugar, inalay niya ang kanyang anak na si Isaac, ngunit wala siyang inaasahan. Masama sa kanya, mabigat ang kanyang kalooban na gawin ito, ngunit ito ang hinihingi ng Diyos.
kaya kanyang ipinagkaloob. Even at the last moment, mabigat sa kalooban ni Abraham yung kanyang gagawin. Ngunit dahil ito ay hinihingi ng Diyos sa kanya, kanyang gagawin. Mga kapatid, sa buhay natin, dumaraan tayo o bawat isa sa atin dumaranas ng ganitong mga pagsubok. Bawat isa sa atin naranasan ng pagsubok na maaring naranasan ni Abraham. Paano tayo nag-respond? O dun sa iba na hindi pa nakakaranas, nawa ang kwento na ito ni Abraham ay magsilbing paalala, magsilbing inspirasyon na ang lahat ng pinagdadaanan natin na ito ay mayroong magandang idudulot sa atin. If we will humble ourselves, if we will obey and surrender everything to God, ito po yung reward na inaasahan. Sa lahat ng nangyari doon sa sitwasyon na iyon, the Lord blessed Abraham and Isaac. The Lord provide blessings sa kanila. At ito yung magandang blessings na natanggap ni Abraham. Pagkatapos nating mapagdaanan, mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito, doon nararanasan ng isang tao, ng isang anak ng Diyos, yung lahat ng mabubuting pagpapala, biyaya na nagmumula sa Kanya. Kung titingnan natin how we will define it, or differentiate yung pagsubok at yung pagtukso, no? Sa buhay natin baka minsan nami-mislead tayo. Akala natin we are being tested, no? Yun pala, we are being tempted, no? Kung tayo ay nandun sa sitwasyon, hindi natin alam kung ito ba ay tukso o pagsubok, no? Dalawa lang po ang differentiation. Kapag ikaw ay tempted, kung ikaw ay natutukso, no? Una, nandyan muna yung pleasure. Nandyan muna yung sarap. Pero sa dulo, nandoon yung pagdurusa. Iyon po yung pagtukso o yung temptation. But if you are being tested, nandun sa umpisa yung paghihirap. At nandun namang sa dulo yung kaginhawahan. Nandun sa dulo yung pagpapala. So, ganun mo siya i-differentiate. Ang challenge sa atin, mga kapatid, kaya ba nating gayahin yung ginawa ni Abraham? Kaya ba nating ibigay sa Diyos yung best of our possession? O sa ngayon, ang naibibigay natin sa Panginoon ay yung mga sobra lamang. No? Can we give our best time? O yung spare time lamang ang naibibigay natin? Sa sitwasyon natin ng COVID-19, ito yung magandang naidulot naman ito sa atin, na tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na muling maging close sa Diyos. Kaya ba nating ibigay yung ating best gift? O yung excess money lamang yung ating naibibigay? O kayang ibigay? Kaya ba nating ibigay yung ating best service? O yung ating service ay yung on and off service? Mga kapatid, ito po yung challenge sa atin ngayon. Ito yung message ng Panginoon. Na kung dumating sa atin o tayo ay dumaraan sa ganitong pagsubok, nawa mapagtagumpayan natin ang pagsubok na ito katulad ng ginawa ni Abraham. When we successfully accomplished the test and have that faith, let's show that faith, and the Lord will provide the reward for us more than we could imagine. Kung tayo magiging matagumpay, ma-accomplish natin ang pagsubok na ito,
tutubo sa atin yung pananampalataya. Ipakita natin yung ating pananampalataya at ang Panginoon ang magbubuhos sa atin ng masaganang pagpapala higit pa sa ating inaasahan. Patuloy nawa nating maipakita ito hindi lamang sa salita, kundi sa ating gawa. Let's have the humility, obedience, and let's surrender ourselves to God. Learn to trust and have that faith. Ito po ang mensahe ng Panginoon sa atin sa hapong ito. Amen. Manalangin mga kapatid. Thank you, Father God, sa kalinawan po ng mensahe na pinakita mo sa amin. Salamat po, Panginoon, upang sa pamamagitan ng mensaheng ito ay maging inspirasyon sa bawat isa sa amin na dumaadaan sa mga suliranin, sa mga pagsubok. Panginoon, hinihiling po namin na kung paano napagtagumpayan ni Abraham ang pagsubok mo. Hinihingi po namin na ganyan din nawa ang mangyari sa amin. Matutunan po nawa namin na magkaroon ng humility, na palagi kaming makinig at tumugon sa iyo. Matutunan namin na sumunod sa iyo, umalis sa aming mga comfort zone, pumunta sa mga bagay, lugar na iyong pinagkatiwala sa amin, na inuutos mo sa amin, gawin ang iyong kalooban, at isurrender, Panginoon, yung buhay namin sa iyo. Lord, patuloy po kaming lumalapit na ang amin nawang buhay ay patuloy na makasumpong ng lubusang pagtitiwala sa iyo.
upang ang aming faith ay higit na lumalim, higit na yumabong, higit na tumibay. Hindi po madali, Panginoon, ang kalagayan ng bawat isa sa amin, lalo na sa sitwasyon ngayon. Hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pagpatnubay, ang iyong patuloy na proteksyon, ang iyong patuloy na pagpo-provide sa amin ng iyong reward, ng iyong blessings sa buhay ng bawat isa. Lord, hinihiling po namin na ang lunas sa aming kalagayan sa kasalukuyan ay magkaroon na ng solusyon. Makita na po ito, Panginoon. Kaya po ng aming pangakahilingan sa iyo, mga aming dalangin, mga prayer requests. Patuloy mo pong dulutan ng kagalingan ng lahat ng may karamdaman. Maaari pong isa sa mga nakikinig ngayon ay dumaranas ng karamdaman. Maaaring mayroong ubo, sipon, lagnat. Maaaring ang iba po sa amin ay may sakit na malubha. Panginoon, batid po namin ang iyong kapangyarihan. Lord, padaluin mo po yung iyong healing power. Nawa ang nakaririnig na ito na dumadalangin sa iyo, Panginoon, ay makatagpo ng kagalingan. Maramdaman nila, magkaroon ng miracle sa kanilang buhay. Kaya hindi po, Panginoon, ang mga kapatid namin na higit na nangangailangan ng tulong, patuloy mo po nawa silang abutin. Gamitin mo po ang mga tao sa paligid namin, ang bawat isa sa amin upang ang iyong blessings ay makarating sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang ito, sa mga oportunidad na pinapakita mo sa amin, na binibigay mo sa amin, sa encouragement, sa motivation, ngayon din po, Panginoon, sa mga challenges. Lalo kaming nagiging matibay, lalo kaming napapalapit sa iyo. Higit ka naming nakikilala, higit nagiging maayos, higit na magiging intimate ang aming relationship sa iyo. I-bless mo po kami, ang aming pong congregation, ang Plaridel Central United Methodist Church, mula po sa mga bata, sa mga junior youth, sa mayap, sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan. Ang lahat po, Panginoon, ang bumubuo ng Plaridel Central United Methodist Church at lahat po ng iglesia. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala, Ama, ang lahat. Nawa, katulad ni Abraham, kami rin ay magtagumpay sa mga pagsubok na ipararanas mo sa amin. Tulungan mo po kami at lagi naman kami nagtitiwala at maniniwala sa iyo na lagi ka namin kasama. At ang lahat ng ito ay bahagi ng iyong magandang plano sa amin. Naasahan po namin, Panginoon, ang iyong pagpatnubay, ang iyong biyaya sa kabila ng mga ito. Maging matagumpay din po nawa kami sa buhay na ito. Ito po ang aming panalangin, ang aming pasasalamat, ang aming pagtitiwala, kalakip ang aming pag-asa at pananampalataya sa iyo. In Jesus' powerful name. Amen. At ngayon tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng Panginoon Diyos, ang kanyang walang hanggang kabutihan, ang kanyang walang hanggang pag-ibig, ang pagliligtas ng kanyang anak na si Jesus, ang ating maranasan, ang pag-iingat, paggabay ng Santong Espiritu, ang sumaatin, mag-ingat sa atin saan man tayo pumaroon. Maranasan natin ang pagtatagumpay sa buhay na ito. At patuloy tayong maglingkod sa ating kapwa, sa ating Panginoon, ng mayroong katapatan at kagalangan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.